Why Christmas means so much to me? Bakit nga ba taon-taon patuloy pa rin nating pinaghahandaan ng Pasko, patuloy pa rin nating sineselebrate, patuloy pa rin tayong namimili ng mga regalo, nag-iisip ng mga program para sa Christmas party, nag-iisip ng mga ipapakain natin o magiging mga handa natin. And paano yung mga walang kakayanan, paano nagiging impactful sa kanila ang Pasko? How are we making our Christmas a different celebration every year? Or nagiging routine na lang ba natin? Or this time, what do you think you can do to make this celebration a different celebration from the past? Tingnan po natin sa Bible ang masasabi natin na nagkaroon ng impact sa kanila when they had this meeting with the king. Sa Matthew chapter 2, verses 1 to 12. So ito yung panahon na yung mga wise men, diba, binisita nila si King Jesus. So after Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had searched, when it rose, went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Meeting with the king. Malamang sa malamang ito pong mga wise men na ito ay talagang inaabangan na din nila. Meron na silang mga idea, meron na silang naririnig o nababasa na nila yung mga prophecy sa pagsilang ng ating Panginoon. So sabi nga doon, mga magi, mga wise men sila. So pwedeng iba-iba yung i-consider natin kung paano po sila naging wise in their own field. But the point here is, ano yung makikita po natin? Pwede nating matutuhan mula po dito sa kwento na ito now that we are celebrating Christ's birth once again. Sa una pa lang, makikita po natin ang wise men as someone who are really seeker. Hindi po sila ganun magiging concerned at magiging excited at magpapakahirap na magbiyahe na ang guide lang nila ay stars nung panahon na yon. Samantalang sa atin ngayon, GPS lang, okay na. If there's no
excitement, if there's no yung desire nila to really see the Lord sa buhay nila. So they are seeking. They really want to see Jesus, no? Kaya nagtiyaga sila na pumunta pa sa Jerusalem para tanungin kung saan nga ba ipapanganak ang Panginoon. So, nandun din sa eksena, syempre si King Herod, bakit kaya nagtanong pa sila doon, no? Pwedeng they are just assuring it, no? Kaya lang yung pagpunta kasi nila doon, naging dahilan din yun para malaman ni King Herod yung pagsilang ng Panginoon, na naging threat naman ni King Herod. So, dumiretso sila after ilang mga pag-uusap with the priest. Kinausap ni King Herod yung mga priest kasi nagtanong nga rin siya, and he expressed his desire na makita din ng Panginoon, katulad ng mga wise men, to worship Him. Okay? So, they seek the Lord because they want to really worship Him. And dumiretso po sila. Pagkatapos ng utusan sila ng King Herod, sabihin ni King Herod yung sabi niya na, pag nakita nyo na, sabihin nyo rin sa akin kung nasaan siya para ako man ay makapag-worship din sa ating Panginoon. So, ganun po yung nagiging sitwasyon nila. So, nagpatuloy po yung mga wise men papunta sa Panginoon. Still, ang guide nila is yung star na nakita nila from the east going to Jerusalem. So, from Jerusalem going to Bethlehem. And ano yung naramdaman nila nung nakita nila yung Panginoon? Kasi kung seeker sila, malamang matagal na silang excited. And tayo, ganun din. Kapag may matagal kang gustong mangyari, may matagal tayong gustong makita, syempre ang saya-saya, di ba, kapag nandyan na po sila. O nandyan na yung sitwasyon na pinakahihintay mo. So, they are so overjoyed. Ayan. And yung kanilang naging reaction, yung joy nila, leads them to really worship the King. Nagpatira pa po sila. Mababasa natin yun dun sa verse natin. And makikita natin, another symbols, yung regalo na binigay nila. Yung gold, yung frankincense, at yung myrrh. So, makita natin dito yung mga wise men. Hindi natin alam kung ilan sila. Wala din po silang mga pangalan. But they gave 3 kinds of gifts. Na kung titignan natin ay malamang merong malalim na sinisimbolo. And after they give the gifts, naginip sila at sinabihan sila ng anghel na wag nang babalik kay King Herod, kung kaya naman they changed their route. So, yan po yung nangyayari nung panahon na yun sa ating mga wise men. So, what can we learn from them? This Christmas, we can be a seeker just like those wise men. Gaano ba tayo ka-excited na malaman o maramdaman o makita sa buhay natin? Maybe not this time, hindi yung physical talaga na may appearance na makikita mo ang Panginoon, but the point of experiencing His love for each one of us. Sa amin pong mga blind, ang experience is not just knowing about it, but it is really feeling about it, or meron ka talagang actual na nararanasan mo talaga. Kung ikaw ay mamamasyal sa mga medyo mabisual na lugar, wala kang marinig na audio, wala kang mahawakan na mga bagay, yung pagpasyal na yun is so boring for us. But magiging memorable po yan kapag dinala nyo kami sa lugar na may maririnig kang mga sounds, may nahahawakan kang mga bagay, may mga anything na nagagamit yung other organs natin besides doon sa sight. Kasi yun na nga po yung wala sa amin. And yun yung meron yung atin pong mga wise men.
after they became a seeker, it leads them to worship the Lord. Yung nagpatira pa sila. It's an act of worshiping the Lord. And then, yung giving na meron sila. Ibang-iba yung naging karanasan nila pagkatapos na makita na nila ang Panginoon. Kasi po pwedeng seeker lang sila, and kung seeker lang sila at walang naging impact yung pagharap nila dun sa bata. Sinasabi po pala na during this time ay malamang malaki na rin si Jesus around mga 2 years old. Kasi nga, nung nagpalabas ng decree si King Herod na ipapapatay yung mga panganay na lalaki na nag-iedad ng 2 years old below. Ito kasi yung sinabi, no? Makikita natin as we read our Bibles, na sinabi ng mga wise men kung kailan nagpakita yung between. So, malamang nag-estimate si King Herod. Kaya sinabi niya, mga 2 years old below. No? So, iniisip po na during this during this meeting, 2 years old na din si Jesus. So, diba, sino ang talagang magde-desire na ma-meet ang batang ito, bata na masasabi mong just bata, no? Wala pang alam. Ano naman yung excited sa pag-meet sa isang bata lang? Tapos sasabihin mo na itong bata na ito ay King of Kings. So they are really seeking for this child. Kasi alam nila kung ano yung mangyayari sa batang ito in the future. So when we seek the Lord sa buhay po natin, and when we found Him, ang susunod nun is meron ka ng desire to worship Him. Worship means not just singing, not just dancing, but worship is you offer everything that you do sa ating Panginoon. That's an act of worship. And ano yung naging impact nun? After they seek, after they worship, I think nagkaroon na ng transformation. Kasi pwede naman pwede nilang hindi sundin yung utos ng angel na huwag na silang bumalik kay King Herod. Pag nakita mo palang Panginoon sa buhay mo, kapag harapan, nakita yun ng mga wise men, and tayo naranasan natin siya sa buhay natin, malamang nahawakan nila, malamang narinig din nila yung kanyang pity talks, no? Kasi nga 2 years old pa lang siya. So nagkaroon ng malaking impact yun sa kanila that they chose to obey the angel and nagre-route sila, nag-iba na sila ng daan, di ba? Nakalagay po dun sa last verse natin, sa verse 12. So, merong transformation na nangyari. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So, ibang daan na yung dinaanan nila. Pabalik sa kanilang bansa. So, ito yung impact ng Pasko sa mga wise men. And I think the time na nakita nila ang Panginoong Jesus, that celebration made a difference from or on them. Pwedeng kasi ito din yung first na isi-celebrate si Jesus ng mga wise men. So sa panahon po natin ngayon ay pag-iisip-isipan po natin kung ano ba yung nagiging goal natin every time na nagse-celebrate tayo ng Pasko. Sana po ay nakikita natin yung tunay na dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko. It's not about us, it's not about what we can give to other people, but it's about the one who gave this free gift for us. Unang nagbigay ng regalo ang ating Panginoon
ano naman din yung kaya nating ibigay na regalo sa Kanya ngayong Pasko. Of course, hindi po nanghihingi ng kapalit ang Panginoon. Baka iniisip nyo, nanghingi pala siya ng kapalit. Nanghingi pala siya ng something from us. Hindi po. We will give this gift to Jesus as a sign of our love for Him. So, kasi yung gift niya sa atin, matagal lang nandyan, tatanggapin na lang natin, bubuksan na lang natin. And after nating mabuksan yon, after nating tanggapin, it's our time to experience yung regalo na yon, yung pagmamahal niya na yon para sa atin. And give back time. Yung pagmamahal naman, ano yung kaya mong ibigay? Babasahin natin, no, makakita natin dito, ano ba yung ibig sabihin ng mga symbols na ibinigay nila. Yung tatlong regalo, no, sinearch ko po yung ibig sabihin ng tatlong regalo. Sabi niya dito, yung ginto, ito ay simbolo ng pagiging hari ni Jesus. Ang ginto ay isang mahalagang regalo na karaniwang inihahandog sa mga hari na nagpapakita ng kanyang pagiging hari ng mga hari. So that's the gold, no? Acknowledging. So ito yung way nila. In-acknowledge nila that yes, Jesus in my life is my king. Kaya binigyan nila ng gold. Yung insenso, ang insenso naman ay isang pabangong ginagamit sa pagsamba at pag-aalay sa Diyos. Ipinapakita nito ang pagka-Diyos ni Jesus na siya ay hindi lamang tao kundi Diyos na dapat sambahin. So our God, Jesus is both God and man. No? Hindi na po ako masyadong magiging doctrinal pa dito sa part na ito, but that is really what's in the Bible, no? He is both God and man. So, ganun yung power na meron po ang ating Panginoon na atin pong pinapaniwalaan. And yung mira o yung myrrh, ang mira ay isang uri ng pabango na ginagamit sa pag-iembalsamo. Ito ay simbolo ng sakripisyo at kamatayan ni Jesus na siya ay isinilang upang mamatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. So, isipin natin yun. Ipinanganak pero mamamatay para i-save tayo. It's for all of us. Hindi lang ito ng panahon nila, but hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pang panahon. Ito pa rin po ang dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko. Yes, walang exact na date. Wala sa Bible yon. Pero, remembering Christ's birth will always motivate us to love Him more sa buhay po natin. And katulad ng tatlong regalo na yun, maybe meron din po tayong mga regalo na kaya nating ibigay sa ating Panginoon. The time that we loved our loved ones, yung we can forgive those who hurts us, yung time natin with our loved ones. What we do to others, yun na rin yung ginagawa natin sa ating Panginoon. So if we love the people around us, hindi lang pag Pasko, kung kaya mong mahalin, kaya mong patawarin yung mga taong nagkasala sa iyo sa tuwing Pasko, dapat kaya mo rin yun gawin araw-araw. Kaya nga araw-araw po pwede pa rin naman maging spirit ang Pasko. The question is, have we experienced the experience that these wise men has? Naranasan po ba natin yun? Yung maramdaman natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Let us be reminded that once again, it's not about us. It's not about the celebration kasi marami naman po talagang hindi nakakapag-celebrate pag Pasko. Hindi na ba natin masasabing impactful ang Pasko nila kapag wala silang masarap na pagkain?
Hindi na ba natin masasabing impactful ang Pasko nila kapag wala silang magagandang regalo? Wala silang maibigay na magagandang regalo. Wala silang ina-attenan na party. No matter what it is. Yes, maybe meron mga hindi magagandang nangyari o nangyayari sa panahon na ito. Mga may sakit, kamahal sa buhay, may mga nawawala ng mahal sa buhay. Yes, malungkot po yun as humans. Sometimes hindi na lang sila magse-celebrate kasi nga wala rin pang celebrate or may nawalang mahal sa buhay. But the celebration always opens an opportunity for us to understand that it's not about happy times during Christmas, but it's about what Jesus is willing to do to save mankind. Sana po ngayong Pasko, maging kakaiba ito sa mga nakaraang Pasko natin. Sana magkaroon tayo ng karanasan ng katulad ng sa mga wise men that they are really seeking. Sana nagiging seeker na rin tayo sa mga panahon na to. We really seek the Lord sa buhay po natin. Sana wag na nating patigasin yung puso natin. Kasi itong mga wise men na to, pwedeng di na sila maging seeker kasi wise na nga sila eh. Pwedeng they will just rely on their own understanding. Magre-rely na lang sila sa kung anong alam nila. Bakit pa nila hahanapin si Jesus? Bakit pa sila magtsatsaga na makita si Jesus kung hindi yun ang desire ng puso nila? So it's not about the date that we are celebrating. It's again about the reason why we have this Christmas, and it's Jesus. So as we seek Him, it will lead us to worship Him. And when we have those real experience, ita-transform po niya yung buhay natin. Mag-iiba tayo ng dadaanan natin yung gabay, no, na binibigay sa atin ng Panginoon, katulad ng bituin, na minsan nang naiprophesy, pero it always symbolize that this star will guide the people nearer to Christ. So may we have this reason kung bakit magiging impactful, meaningful ang Pasko sa atin ngayong taon na ito. It's the model of the wise men who really worship God, who really gave everything because they are so overjoyed to see Jesus sa buhay po nila. Once again, advance po na pagbate ng maligayang Pasko. Merry Christmas everyone, and God bless.